Magandang araw sa inyong lahat. Para sa bidyong ito, ipapaliwanag ko ang nangyari sa Kabanata 42 ng nobelang Noli Me Tangere, ang mag-asawang de Espadanya. Ang mga talasalitaan sa kabanatang ito ay limos, na ang ibig sabihin ay paghingi, kobyertos, na ang ibig sabihin ay gamit sa pagkain, nabigasyon, na ang ibig sabihin ay paglalakbay, singil, na ang ibig sabihin ay bayad, at nabighani, na ang ibig sabihin ay nahulog. Ang mga tauhan na kabilang sa kabanatang ito ay sina Maria Clara, Tia Isabel, Kapitan Tiago, Don Tiburcio de Espadanya, Doña Victorina, Linares, Padre Damaso, at Padre Salvi. Malungkot sa bahay ni Kapitan Tiago sapagkat may sakit si Maria Clara. Pinag-uusapan ng magpinsang Tia Isabel at Kapitan Tiago kung alin ang mabuting bigyan ng limos, ang krus na tunasan na lumaki o ang krus na matahong na nagpapawis. Nais malaman ni Tiago kung alin sa dalawang ito ang higit na mapaghimala. Napagdesisyonan na parehong bigyan ng limos ang dalawang ito upang gumaling kaagad ang karamdaman ni Maria Clara. Natigil ang pag-uusap ng magpinsan nang mayroong tumigil sa harap ng bahay. Ang dumating ay sina Dr. Tiburcio de Espadanya na inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at tanging kalihim ng lahat ng ministro sa Espanya. Kasama nito ang kanyang asawa na si Doña Victorina de Espadanya pati na rin si Linares. Pagkatapos na maipakilala ni Victorina si Linares, sinamahan sila ni Tiago sa kanilang silid. Sa biglang tingin, akalain na si Doña Victorina ay isang Orofea. Siya ay isang ginang na may edad na 45, pero ipinamamalitang siya ay 32 taong gulang lamang. Noong bata at dalaga pa siya, ay kapani-paniwalang maganda ito. Kaya, ang pinangarap niyang mapangasawa ay isang dayuhan. Ibig niyang mapabilang sa mataas na antas ng lipunan. Napilitan siyang masiyahan sa isang maralitang Kastila na taga-Espanya na itinaboy ng bayang Extremadura at ipinagpad ng kapalaran sa Pilipinas. Ang Kastilang ito ay si Tiburcio de Espadanya na 35 taong gulang. Ngunit mukha pang matanda kay Doña Victorina. Nakarating siya sa Pilipinas sakay ng barkong Salvadora. Sa barko dumanas siya ng katakot-takot na pagkahilo at nabalian pa ng paa. Nahihiya na siyang magbalik sa Espanya dahil ipinasyanan niyang manatili sa Pilipinas. Eksaktong 15 araw siya sa bansa na matanggap siya sa trabaho dahil sa tulong ng mga kababayang Kastila. Sapagkat hindi naman siya nag-aral, pinayuhan siya ng mga kababayan na humanap ng magandang kapalaran sa mga lalawigan at magpanggap na isang mediko na ang tanging puhunan ay ang pagiging Kastila. Ayaw sana niyang sumunod dahil nahihiya siya, pero dahil sa gipit na siya, wala siyang mapagpipilian kundi sumunod sa payo. Siya ay dating nagtatrabaho sa pagamutan ng San Carlos bilang tagapagbaga ng mga painitan at tagapaspas ng alikabok sa mga mesa at upuan, pero wala talagang kaalam-alam sa panggagamot. Sa mga unang paggagamot niya ay mababa lamang ang singil nito. Sinamantalan niya ang pagtitiwala sa kanya ng mga Indyo, kaya hindi nagtagal ay pataas na ng pataas ang singil niya sa kanyang mga pasyente. Dahil dito, umaasa siya na tuloy-tuloy na ang kanyang pagyaman. Ngunit, nagsumbong ang mga tunay na mediko sa Proto Medico de Manila na siya ay peking doktor. Nawala na siya ng pasyente. Babalik na sana siya sa pamamalimos sa mga kakilala at kababayan, subalit na pangasawa nga niya si Doña Victorina. Pagkakasal, lumipat sila sa Santa Ana at dito'y dinaos ang kanilang pulot gata. Ilang araw ang nagtagal, bumili ng aranya at karomata si Doña Victorina at matutuling kabayo mula sa Albay at Batangas para sa gamit nilang mag-asawa. Binihisan din niya ng husto ang asawa para magmukhang kagalang-galang. Ang Doña ay nagsimulang maging ilusyonada bilang isang Orofea. Ilang buwan nang lumipas, ipinamalita niyang siya ay naglilihi at sa Espanya manganganak sapagkat ayaw ipanganak ang anak na tatawaging revolusyonaryo. Ang kanyang pangalan ay dinagdag din ng de, kaya naman nakalimbag sa mga tarheta nito ang Victorina de las Reyes de Espanada. Naon siya miyang pagbubuntis na inaasahan ng Doña, kaya kahit pa nagpahilot na ito at nagpatingin sa mga manggagamot ay wala pa rin nangyari. Dahil sa mga pangyayaring ito'y sa asawa niya ibinunton ang sisi. Isang araw ay naisip ng Doña na dapat maglagay ang asawa ng titulong medisina at sirohiya. Tumutol ang Don sapagkat pamemeke na naman ang gagawin niyang panggagamot. Ngunit wala siyang magawa at sumunod na lamang sa Doña. Tunay na aminit hindi, siya ay under desaya. Nagpaukit sa marmol ang Doña ng karatulang may nakasulat na Dr. de Espadanya, Espesyalista en todo clase de enfermedades, at ito ay ikinabit sa kanyang bahay. Ipinakaon naman ng Don ang pamangkin na si Linares na nag-aaral ng pagkamanagol sa gastos ng Doña. Samantala sila ay nagmemeryenda, ay dumating si Padre Salvi. Dati nang kakilala na mag-asawa ang pari, kaya si Linares na lamang ang kanilang ipinakilala. Kaagad na sinabakan ni Doña Victorina ang pamimintas sa mga taglalawigan at pinangalandakan na kaututang dila nila ang alkalde at ang iba pang nasa mataas na poder sa estado. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, pinuntahan nila si Maria Clara na noon ay nakahiga. Naitanong naman ni Linares kay Padre Salvi kung saan si Padre Damaso, sapagkat may dala itong sulat tagubilin para rito. Sinabi ni Salvi na dadalaw ito kay Maria Clara, kaya napanatag ang loob ni Linares. Pinusuhan ng Don si Maria Clara. Tinignan ang dila at sinabing may sakit ito, ngunit mapapagaling.
Naresetahan ito ng lichen at gatas, harabe de altea at 2 pildoras de sinaglosa. Sinamantala ito ng Donya at ipinakilala si Linares na nabigla sapagkat nakatuon ang kanyang mga mata at isip kay Maria Clara na lubhang nagagandahan. Saglit na nautol ang walang kurap na pagkatitig ni Linares sa magandang mukha ni Maria Clara nang sabihin ni Padre Salvi na dumating na si Padre Damaso. Ang pari ay kagagaling lamang sa sakit. Siya ay putlain, mabuway kung lumakad, payat at hindi masalita. Ang una niyang ginawa ay dumalaw nga kay Maria Clara. Ang ugnayan ng nasabing kabanata sa ating lipunan at sa sosyo-politika ay kayang magpanggap ng iba para sa sarili nilang reputasyon. Nagpapanggap sila bilang isang tao na hindi naman sila para mapanatili nila ang magandang imahe nila sa mata ng publiko. Gagawin nila ang lahat para isipin ng mga tao na malinis sila at walang bahid ng kasamaan. Ang mga ito ay may masamang epekto sa mga tao at sa lipunan. Hindi man lang iniisip ng ibang tao na may negatibong epekto na pala sila sa ibang tao dahil ginagawa nila ang mga bagay na ito. Hindi naman natin kailangang makibagay at magpanggap para magustuhan ng ibang tao. At yun lamang po para sa bidyong ito. Maraming salamat po.